Whoop, lollipop. Lollipop. Buti pa yung lollipop para sa pambata. Minsan talaga napaganda pang maging bata. Walang problema, walang iniisip na problema, walang iniisip na anong tawag dito, yung bukas o anong susunod, anong darating na yung oras. Ang ano lang bata, maglaro, kumain, matulog. Lalo mga edad na yung 1 years old, 3, 4, 5, 6, 7. Paging 7, mga gano'n, okay, mga ganyan. Kasi minsan, napapagalitan na rin mga batang ganyan. So, ito si Marawit Vlog na nagsasabi muli sa ating lahat. Hindi pala. Narinig ba yan? This is Marawit Vlog na nagsasabi ulit sa inyo na saan man sulok ng mundo, basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat. At aking sasambitin araw-araw, oras-oras, hindi naman. Bawat vlog ko na ang katagang salawikain ni Dr. Jose Rizal na ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit sa amoy sa malansang isda. So, bato-bato ba sa langit, ang tamaan naway matawan na at manumbalik sa paanan ng katotohanan. Bagay, yung mga nagrarally noon, nagrarally ngayon, hindi naman na kailayan, hindi naman na bago yan. Saka yung mga panawagan nila na pagbabago, panawagan na maliban sa pagbabago, maliban sa progreso, maliban sa yung maiba, hindi na hindi na bago yan, hindi na lumang tugtugin na yan. Wala pa noon, magpahanggang ngayon at saka susunod pa, kung susunod pa na mayroon pag hindi pa dumating si God, si Jesus. Kasi nga, masasabi ko na luma na yan, hindi na bago yan. Kasi nga, ang kapanunan pa ni Moises, ng kanyang inilabas ng bayan ni Israel, ang bayan ng Israel, yung tinatawag natin mga anak ng Diyos o mga pinili ng Diyos na Israelite. Nilabas niya sa Ehipto hanggang sa lakad sila ng lakad, nailabas niya, lakad sila ng lakad. Sa totoo lang, saglit lang yung malapit lang yung pupuntahan nilang the promised land. Ngayon lang kasi, sa nasabi sa Biblia kasi, ilang taon. Sa totoo lang na kung lalakarin lang nila at tutumpukin talaga nila yung diretsyo na baka wala na 1 taon nyo. Basta malapit lang naman ayon sa Biblia. Kaya lang kasi tumagal, umabot ng maraming taon kasi nga sobrang katigasan ng mga Israelite. Alam mo na, Diyos ko. Katigasan ng mga tapos pasaway, mga ganyan, katigasan ulo, pasaway. Mahal na mahal pa rin sila ng Diyos. Mahal na mahal pa rin sila ng Diyos. Andun pa rin yung paknubay gabay. Pero sa mas madaling salita, yung yung hindi nakaila yung laging naghahanap tayo ng pagbabago, lahat tayo naghahanap ng bago, tayo naghahanap ng maiba. Hindi na bago yan, hindi na kaiba yan. Ang hanapin nyo kung paano tumindig. Ang hanapin natin paano tumindig, paano tumindig sa ralangan ng batas,
makipaglaban sa larangan ng katotohanan, may pagmalaki o maipaunlad ang bansang Pilipinas at hindi binibinta ang Pilipinas, kundi ikinakarangal ng bansang Pilipinas o di kay pinopromote ang bansang Pilipinas sa kanyang ikakarangal. Ganon, pumili tayo ng ganon. Meron yung mga aspiring kumbaga aspiring na nagwiwilga dyan, na aspiring din ng mga iniisip na susunod na eleksyon. At saka yung naghahangad ng posisyon dyan. Yung mahal na mahal niya talaga yung bayan niya, yung pinagtatanggol niya kanyang bayan, yung sasabihin niya na kahit isang inches ng lupa ng Pilipinas na walang mawawala. Yung mga bagay na ganyan, marinig ng tambayan ng Pilipino na nagmamahal ng totoo tapat sa kanyang bayan. Sa lahat ng mamayang Pilipino, saan man panig na mundo. Marami naman tayo siguro, yung tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Na iba naman kasi, mahal mo ang Pilipinas, pero kinukontra ka lagi sa sino yung nakaupo. Hindi ko nililipab yung kung bawat nakaupo mayroong kinukontra mo. Diyos ko. So yun nga, hindi na nakabago yan. Hindi na bago yung pinagkagawa na o ginagawa ng mga rallyista dyan, yung mga nagproprotesta. Oo, lalo yung sa side ng kampo ni PRRD, isang kampo ni BC Sara Duterte, na walang angad nila doon magmura o BBM resign. Panawagan nila BBM resign. Kurakot so sino bang naglantad at sino bang totoong lumalaban sa korupsyon? Buti nga, pasalamat tayo kasi yun kina Congressman Laila de Lima, tapos kay Congressman kay Secretary Jokno, yan mga yan sa mga pare, okay pa kayo dyan, okay kasi nga medyo sinasabi niya anti-corruption din po kayo. Pero alam ko mayroong, para sa akin lang, mayroon pa rin hidden nais dyan. Malapit na kasi eleksyon. Nagpapabago na kayo sa mga tao. Pero ngayon, napakatalino na yung mga tao. Marami na nagising. Ito na yung talagang paggising. Gising na talaga mulat ng mga sambayan ng Pilipino ngayon. Ubusin nyo man yung pera nyo ubusin nyo man ang pera nyo na hindi ko, ubusin nyo man ang pera, na basta pera na nasa inyo. Sana maganda nga, yan, okay lang, ubusin nyo lang para sa mga binabayad o pakinswela, para naman medyo pakinswelo sa mga pupunta dyan sa rally. So hindi na bago yan. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi na bago yung mga protesta. Kasi nga, yung si Moises nga, sa tagal din ng, di ba umakyat si Moises noon, na kinausap niya ang Diyos. Sabi niya kay paparoon ako sa taas at kakausapin ko, makikiusap o kakausapin ako o di kay basta kausap niya si God noon. Sabi medyo tumagal din yung usapan nila. Tagal din. Tapos nung bumaba si Moises noon, naging puti na yung buhok niya. Pero nung bumaba siya, ang mga Israelite naman gumawa sila ng kanilang sinamba. Ganun yung kumbaga, nainip sila. Gumawa sila ng sinasamba nila, sasambahin nila si Balang. Tapos sa tigas ng ulo din nila. Ganun din ngayon kaya hindi na nga bago.
paulit-ulit na lang nangyayari. Na nangyayari doon sa mga taong mainipin, doon sa taong akala mo perfectionist, akala mo sila yung kumbaga akala mo yung panawagan nila na hindi maganda o hindi walang katotohanan o pinapangunahan o di kaya ina-underestimate o di kaya akala nila nabubuo ang presidente, akala nila yung walang ginagawa ang presidente, yung parang ganun nga, lalo-lalo sa part ng isa dyan, yung part ng DDS kasi nga masyado siyang violente. Yung the others na nagkasama yung mga pare, mga ganyan, parang yun nga, naiinip sila, samantalang ilang taon na dumaan na nga presidente, dapat naisip din nila naisip nila yung mga nagrarally na yan, nananawagan ng mga transparency and accountability. Naisip nila na yun, ganun na. Nangyari na ba ito nung panahon ni nito? Nangyari na ba ito kay nung namilalantag ba mga magnanakaw? Dapat naisip din nila yun, kung sakali man nag-aanap nga sila ng transparency at accountability, tapos i-comparison na nila, pag-isip-isip nga, nangyari na ba ito? Ginagawa na ba na ito? Ba? Nalantad na ba ito yung ganito? May nakulong ba? Sa totoo lang, mayroon naman talaga makukulong. In the same time, nagsabi naman ng Pangulo na mayroong makukulong at mayroon talaga malalaking isda na susunod. In the same time, mga abogado, edukado naman sila. Sabi, hindi naman nila naiintindihan siguro yung kung paano mag-processes ang ng batas dyan. Ganun talaga, ginawa niyo yan Nagsikilin ng pasa ng batas na matagal din kailangang imbestigahan pa rin na hindi pa dapat dadamputin kagad na wala kang mabigat o talagang napatunayan na mapatunayan na mayroong ebidensya. Alam naman ng mga abogado yan. Kung alam nyo man nyo yan, di ba sana naisip nyo pa rin yun. Ako hindi ako abogado, wala naman ako masyadong mataas na pinag-aralan. Isa po ako'y taas nurin akong Pilipino na nasunod sa batas o di kaya hindi pasaway o di kaya hanggang kaya nasundin ng mga rules and regulations sa company hanggang sa bayan natin. Nasunod po tayo. Disciplinary naman po tayo. Disiplinado naman tayo. Hindi ko naman nililip yung sarili ko. Yun nga yung sobrang mainipin. Alam nyo naman po yung mga nagrally dyan. Alam nyo na kung sino nagbudyang yan. Kumbaga copycat na kayo ba't ko masasabing copycat? Sasabihin nyo, rally kayo, panagutin ang dapat mga magnanakaw, tapos accountability and transparency, ikulong ko si ganyan, malinis na pamumuno, malantad o makulong ang mga magnanakaw. Tapos yung iba dyan, sa side naman ng magulo, marahas, resign. Hindi na tayo dyan sa alam naman natin alam naman na natin yung talaga yung war of right talaga yung mga mas mainitin ng ulo di kayo yung mga sanggano naman siyempre sanggano yung presidente nila sinusuportan nila noon hanggang ngayon sa part ng DDS saan natin sanggano rin sila yun yung gali nila pero Pilipino pa rin mga yan ala natin intindi kundi maintindihan sila kasi nga Pilipino pa rin sila. Yun nga, yung mga paring dyan, mga pare na lingkod ng Diyos, dapat ang pinapahayag talaga mga yan, pinagsisigawan yan,
tanggapin si Jesus. Oo, gano'n. Kumbaga, kumbaga, kaligtasan ng bawat sambayan ng Pilipino dapat pinagsasigawan diyan. Paano maligtas ang bawat sambayan Pilipino? O paano ba maging uminit o magkaroon ng personal relasyon ng bawat Pilipino? Yan yung talagang correct nyo po ako mga pari po diyan sa mga nagrally diyan na kung yan yung talaga yung ipangaral, di ba? Oo, correct nyo po kung hindi naman ko kayo tinitira na ano, kung ang alam ko lang sa mga naglilingkod sa Diyos. Mga pari, pastor, etc. o ano, basta naglilingkod sa Diyos. Walang pinagsisigawan yan, walang pinag ano yan, kumbaga binibigay sa mga labit, puso, isipan at kaluluwa, kundi ang ipahayag ang kaligtasan, ipahayag ang pag-ibig ng bawat isa, at ipahayag yung magmahalan at hindi magbibigan at isang magpatawaran ng bawat isa. Yan yung talagang ministry o di kay talaga yung anong tawag dito sa kanila na mga pastor pare, mga nagpapayag ng mga mabubuting balita. Hindi naman sinabi din ng mga pare, mga pastor ay makisali sa mga lansada na pagdating sa politika. Correct nyo na lang po kung ano. Yan, di ba? Siyempre naman, tawag dito, napapaisip lang, napapatanong lang. Kagaya din yun sa may iglesia ni Cristo, di ba? Ano yun araw ng Sabado at Linggo ba yun? Friday, Saturday, Sunday. Yung araw na yun, dalawang araw na yun, yung Sabado at Linggo yata, yun yung Sabat din na napakahalaga sa, kaya sino naman talagang mga tayong religion, mga Roman Catholic, mga Christian, every talaga, Sunday talaga, o yung araw ng Panginoon, napakahalaga yun, yung banal na araw yun. Mayroon nagsabi nga din na pinapahalaga nila yung araw na yun. Oo, di ba? I-correct niyo po ako kung nagkakamali ako dun sa, born again Christian din, yun yung pinapahalagaan natin, pinapahalagaan ng araw ng linggo na sambay ng Panginoong Hesus sa Espiritu Katotohanan. Ganon din ang Iglesia ni Cristo, mga di ba? Sumablay sila din. Meron naman kasing nagpahayag nun na sa social media, vlogger din. Talagang napakahalaga at banal na araw yun sa ating pagsamba sa Diyos. Tapos makikipagsawsaw lang kayo dyan sa Luneta o EDSA o ligay para rin kasi, paano kasi nga, si Amy Marcos, saka si Marcolita, Senador Marcolita, paano hindi natin masasabi? Kapatid, hindi ko alam kung kapatiran niyo yun, hindi, di ba? Meron tayong ebidensya dyan sa YouTube. Yun lang po, yung sabi ko lang dito, hindi na po bago yung yan, hindi na bago yung ralista na yan. So, maintindihan naman lahat naman Nga lang kasi nga, kung ang panawagan nyo at mag-rally lang kayo dyan na kung walang ginagawang presidente, walang ginagawang namumuno, nagpapayaman lang siya ng sarili niyang nagpapayaman lang siya ng sarili niya. Di ba? Iniintindi niya yung sarili niya, pamilya lang niya. Kumbaga yung presidente natin ay bahala kayo dyan, mamatay kayo sa gutom. Parang ganun ba? Tapos murahin pa yung mga taong, yung mga ganun, kasalanan yan, sisihin pa yung mga Pilipino. Maghirap kayo, hindi ko kaya maghirap kayo, mga ganun ba? Hindi naman po kaila sa inyo na kung gaano nagtatrabaho ang Pangulo, lalo na siguro mga kongresista dyan. Ang mga pinili ng tao sa mamabatas.
Sa hindi nalingid talaga yan na ganyan, na may maraming mainipin. Kaya nga noon pa naman noon, panahon ng Moises na mga hindi nila nahintay ang si Moises na bumaba upang dali ng kanya ang sampung yung utos ng Diyos. Wala, marami na pahamak din kasi doon eh. Yung panahon na yan kasi nga nagtayo sila ng alam naman nila na galit ang Diyos na gumawa sila ng estatwa o di sasambin na iba. Kasi nga, sabi ng Panginoon doon, ako lamang yung sasambahin, si Espiritu Katotohanan, wala nang iba. Yan. Kaya nang yung merong utos, merong namumuno, ang namumuno naman hindi naman sira ulo, hindi naman pabaya, hindi naman talagang maraming bumabawi o di bigay sa lahat ng kanyang pinagbabato-bato sa kanya, mula pa noon hanggang ngayon na sinasabi magnanakaw. Ang pamilya Marcos, wala nga isa pa sa kanila, wala pang nakukulong. Yun nga po, kung gano'n, ang sa akin lang dito, hindi naman po ako na, kasi nga, mahal kong bayang Pilipinas. Kahit simple, ordinaryong tao lang ako. Mahal kong bayan, mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang sarili kong sinilangan. Napakasimple lang din ako ng tao na nagtatrabaho. Kahit nga sa eskwelahan nun kung ano yung sinabi ng teacher, kung ano yung alituntunin. Tapos yung bayang Magiliw. Asno ako no. Proud na proud talaga akong kakanta ng bayang Magiliw. Kasi kung imay-himay mo lang din yung kantayin nyo na lang yung mga bayang Magiliw. Yung bayang tawag ba? Yung lupang hinirang ba yun? Lupang hinirang. Yung lupang hinirang ba? Oo. Pambansang awit. Kung kakantayin natin, himay-himay natin, din natin mararamdaman kung paano natin ibigin ang ating bansang Pilipinas. At paano din natin makikita yung katayuan natin o ugali at attitude behavior natin kung paano natin mahal ang Pilipinas. Doon pa lang. Tapos yung may pananampatan, sisikapan kong maging tapat, matuwid, bilang estudyante. Diyos ko, napakaganda ng etikita nyo ako hindi naman sa siya rin si BBM din po ang yung talagang may flag ceremony pero nung wala simula ng wala na kung yung dati kasi nung elementary ako hanggang grade 6 yata walang pag itinaas yung bansang abang tinataas yung bandila o watawat ang Pilipinas. Lahat ng sasakyan walang dumidiretso, talagang hihinto talaga. Ang ganda pa talaga ng disiplinaryo ng mga tao nun. Panahon pa lang ni mga pinuno natin, kahit nga rin sa panahon pa ni Marcos nun, kasi nga si senior, kasi nga elementary ako, grade 1, mayroon pa pag pioneer height pa yun pag sa pioneer height, habang bandila, natatawa ako, naisip ko, yun nga po, yung pagsunod nga po, pasaway, yung galang, na walang sa akin kasi nakita ko naman kasi mahilig naman ako sa balita. Mula pa noon magpahanggang ngayon. Marami din ako nalalaman din patungkol sa mga balita. Lalo sa nagmumuno sa bansang Pilipinas, mga presidente. Walang presidente wala ko nakikilang talaga yung talagang nabunyag o nagsiwalat o dahil bumuwag ng mga kurakot, mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Naranasan ko na rin limitado hanggang high school no, naranasan namin dyan sa kung hanggang dito yung tubig sa bahay pa namin hanggang dito yung tubig dito pa lang
Sorry, sobrang ano ko hanggang dito. Oh, kulang na ng lambat talaga. Sa loob ng bahay mo, may makakuha ka na ng bangus eh. Saka sadya naman talagang meron na, simula pa naman noon hanggang ngayon. Simula pa noon, marami naman na magnanakaw. Marami naman talaga mapagsamantala. Marami naman talagang sariling interest lamang iniisip nila. Even nga, no, kapanahon na ni Jesus Christ eh. Maraming kurakot din eh. May kurakot din eh. May sumisigil ng bis na lumabis. Oh, lumabis sa mga biyaya. Biyaya si Nicodemus. Nicodemus ba yun? Oh. Nicodemus sa pangalan niya. Tax collector yun. Oh. Nga lang, siya, nabago rin buwan niya kasi nga, inalam niya yung katotohanan. Alamin natin ang katotohanan. Kung alamin natin ang katotohanan, wala na ibang katotohanan talaga na. Una-una, para maintindihan po natin ang ating paumuhay at ating buhay, isipan, at magkaroon pa ng liwanag sa mga napakahit na simpleng bagay na dapat intindi sa gobyerno natin. Hindi naman nakukuha dyan sa lansangan na yung people's power, EDSA 1, EDSAR, panawagan, hindi naman nakikita dyan eh. Hindi mo namang maano dyan eh, na porkit, hindi ako kumbisado dyan. Oo. Kasi may mga batas naman tayo, may court naman tayo, di file the case. Kung yun sabihin, nasa posisyon sila, hindi. Walang posisyon na walang makapangyarihan kung mayroon kang talagang katotohanan. Na kahit noon pa naman, o si Aring Saul, napalitan siya na maging hari. Tapos sino ba yung rin na, basta't may katunayan, may katibayan. Kung mayroon naman kasalanan niya, nagnakaw talaga na alam natin na si BBM, di ma-file the case. Saan pupunta pa kayo ng lansangan para panawagan na mag-resign, kurakot? Anong klaseng utak yun? Meron bang doon? Sino magpa-file doon? Sino hahatol doon? Sino yung papakinggan doon? Para saan yun ba para simpatiya na kayo'y kayo'y panigan? Mula pa noon pa siguro, pwede, kasi nangyari yung EDSA 1. At the same time, nangyari rin noon, kasi nga, matagal si Moses nga. Sabihin, sino yung pangalan na, wait na matagal si Moses, gumawa na lang tayo ng ganito, at ating sasabihin, at tayo magsaya, ganyan. Ginawa na nila, kasi nga, mayroong promotor. Sa mga promotor dyan, meron na talagang promotor. Mag-alay. So, hindi na mawawala din naman pera dyan. Mag-alay tayo ng ganyan. Posible. Walang pinanser. Yung pinanser nyo nga, ibinigay nyo na lang sa mararalitan tao, may hirap. Nakatulong pa kayo. Sa tingin nyo pa, nakatulong kayo dyan sa lansangan. Ilang milyon kayo? Yung Iglesia ni Cristo nga na inaasahan 8 milyon. Hindi pa natin alam kung baka may binayaran hindi natin alam 8 million ang diyan, baka ilang nagrally lang yung pumunta. 3 days tapos STB din yan sa rally na yan sa November 30. Gising ng mga dahil patuloy na kasi gising na tayo tawag dito harapin na natin ang katotohanan na wala nang iba sa ngayon, sa panahon ngayon. Hindi na tayo dapat magkanya-kanya pa o di kay
magkanya-kanya o di kay mag ano yung mag kampi-kampi o di kay isa tayong mga Pilipino. Walang ibang magtutulungan sa atin kundi tayo rin ng Pilipino. At walang magtatanggol din sa ating bansang Pilipinas kundi tayo rin Pilipino. Kung sa totoo lang, change topic ulit. Sa totoo lang, ako, sa dami ko na rin napapanood na kumbaga ngayon, dati, mga Espanyol yung yung sumako sa ating bansang Pilipinas, pinaglaban natin, soberanya natin sa pamagitan din ni Lapu-Lapu, di ba? Oo, tapos ngayon, iba na. Ang tiyaga at matalino. Mga tiyaga yung talaga yung mga spy sa Pilipinas. Ang tiyaga nila, nag-test din sila ng ilang taon-taon para kunti na lang talaga. Ang galing nila. Muntik nang maano talaga ang Pilipinas. Mapasa kanila. Sabi ko mapasa, hindi mamuntik na talagang makuha na sana ang tuluyan yung isang soberanya. Kita ngayon, mahirap na silang kausapin. Kailangan pa, ang dami-dami lang yung pag-uusap. Pero, pinagpipilitan pa rin nila. Buti na lang talaga. Sa tulong ng Diyos at sa mga malasakit ng buo, takapag-ibig, pagmamahal sa bansang Pilipinas na mga ninuno natin. Hindi talagang binigyan talaga ng titulo. Talagang titulo ang labanan, siyempre. Ibig sabihin talagang pag-ibig, malasakit, talagang buong pag-ibig sa Pilipinas na gumawa na yung mapa na yan. Kaya hindi talaga naman napakat sa kanila ng tuluyan ng bansang Pilipinas yan dyan sa South Philippine Sea. South China Sea o South Philippine Sea o Scarborough Shoal. Isa lang naman din ng yan, nakipagkasundo. Bato-bato sa langit, tamaan sana, matawan at sabihin niya na yung katotohanan kung bakit. Hindi naman mahirap magsabi ng katotohanan kung mahal mo talaga ang bansa mo, Pilipinas. Hindi naman mahirap isabihin ng totoo kung talagang para ma-resolve yung na yan, pinag-aagawan. Tapos sa bali-balita, coming soon. Coming soon. Ano ba yung coming soon? Ano ba yung coming soon dyan sa magiging isang bayan ng isang bansa ang Mindanao, coming soon, mag-ihiwalay. Sa mga hindi natin alam yung mga isip din nila kung ano yung isip nila. So ibig sabihin lang gustong iwalay ang Mindanao. Tapos pag iniwalay ang Mindanao, malapit ang Mindanao sa China. Magiging siyempre, lalapit ang China, mananira ng China. So, siyempre, kaibigan ba, Kung sakaling kaibigan. Ibig sabihin, sakali pagdating ng panahon, kung mag-iba na naman presidente at rin si presidente, kung maging kaibigan nila, ito ganyan, parang ganun. Kasi maano yung isip ko rin So, yun nga po, simula pa ng magpahangin, hindi na bago yung pinagkagawa o nagagawa o nilulunsad ng mga ganyang protesta o rally. Mga kasali din mga si believers din mga kasama rin noon. Yun nga. Para sa akin talaga, ang lingkod ng mga Panginoon, lingkod ng Diyos talaga, ipangaral talagang mabuting balita. Yan lang naman talaga yung mandato nila o yung nasusulat sa salita pinili kang guro, ikaw yung guro at ikaw yung magpapahayag ng salita ng Diyos. Parang gano'n.
may guro, may pastor, may oo. Yun lang. So, yun nga po. Salamat tayo sa 3 beses, maraming beses na po sa mga gusto magpabagsak sa administrasyon ngayon. Marami ng, ano na lang, pilitin nyo na lang na maintindihan ng pamumuno ng administrasyon ngayon. Kasi nga to, sa totoo lang naman, kung yung pinagpipilitin nyo, BBM resign, Marcos resign, hindi naman ginawa ng mga supporter ng Marcos. Hindi nga pinababa si Duterte nun kahit nandun na yung drug wars. So, at the same time, yung pinagpipilitan nila na yung pinagpipilitan si Marcos daw ang nagpaano kay PRR din. Ang pinilit na lumandag at maigpit talaga na pinaglaban talaga ni Trillanes. May kasama, bago si Trillanes, mayroon pa Bago huli na yata si Trillanes na nag-file ng case patungkol kay PRR din. So, ba't may sisisi sa Pangulo yun? May kapinya rin pa rin ang Pangulo. May kapanya, hindi sa akin ang alam ko lang talaga sa Pangulo. Hindi lahat naman ng may sakop din po ng Pangulo pagdating sa mga kasi nga ang Pangulo din natin sumusunod din sa batas. Oo. Mayroon din talagang limit din ng kapangyarihan ng Pangulo kasi nga ang walang limit talaga yung batas. Kumbaga, lahat tayo mapakapangulo o ano ka man sa stasyon, batas pa rin tayo susunod. Kaya nga may ginawang batas, kinasayan din ng Diyos yan. Kaya magaling din ang gumawa ng batas. Walang mataas, walang mahirap. Talaga sana walang mahirap nga. Dapat na pantay-pantay. Yun, hindi sa kanya sanggaling yung PRRD. Si Trillanes, ang pagkakalam ko nga si Trillanes, si Senador Trillanes. Nagamon pa nga kung kayong mga DDS nga, inamon pa nga ni Digong si Trillanes na gusto ng batukan. Kaya pumayag nga si Trillanes, asa na si Digong. So ganyan nga po, yung rally na yan, hindi na iba yan, hindi na bago yan. Ito na lang ang pang ko sa aking vlog, sa aking katuloy naman naglilip up lang po ako nagbibigay lang din ako ng isa sa alam kong na makakatulong ng kalinawagan at pagkakaisa sa pag-ibig sa ating mahal na bayang Pilipinas. Na walang ibang magtutulungan kundi tayo mga Pilipino. Unti-unti na tayo nasasakop, unti-unti na tayong ginagamitin ng mga teknolohiya. Lalo na dun sa may sa kampo ng mga mayroon daw, buti natuklasan nga ni Senador Erwin Tulfo, si Roman Tulfo. Ay, si Erwin Tulfo. Basta Tulfo yung senador na yun. Natuklasan niya na mayroong satellite doon. Para saan? Satellite ng Chinese. So wala na ibang magtutulungan kundi tayo rin mga Pilipino. Ang alam ko naman po talaga sa lahat po na nagraralista niyan, copyright lang kayo. Copyright lang. Aminin naman natin, ako wala akong pinag-aral, abogado, pero sabihin ko, lang kayo, sumunod ang kumbaga, anong tawag dito na mas magandang salita, maliban sa copyright. Hindi kayo po pinagmulan ng na tinugis ng Pangulo ang korupsyon. Kumbaga, dinagdagan nyo lang ng dinagdagan, o di kayo in-upgrade, mga ganun ba, o tapos, tawag dito, pinagsisigawan, o pinabibisa, o di kayo, hindi na kayo original.
na pinagmulan ng corruption na binunyag at meron talagang limpak-limpak, trilyon-trilyon, umabot ang trilyon siguro ninakaw ng bayan sa Pilipinas. Hindi kayo yun. Diyan sa mga nagrally. Puto lang, maganda naman talaga ninyo. Hindi naman sa ano lang, hindi ko naman sinasabing yung sana mas maganda tayo magkaisa. Mula pa naman hanggang ngayon, wala nang ibang sinasabi ang ating Pangulo, kundi tayo magkaisa. Sa ikakarangal, ikakaunlad, ikakatago, unang ekonomiya. Sa tingin nyo yan, yung rally na yan, nakatulong pa rin ng pagtaas ng ekonomiya na yan. Kaya ang sabi ko lang din, matatalino naman din mga to. Mga ngaral din ng mga salitaran din, may mga pari na, mga samanis, ano tawag din, yung samanirista ba yun? Tawag ba yun? Oo, tapos mga edukado, mga bakit mas maganda yung yung hindi naman sa hindi naman sa sinasabi kong pangit yung, pero sunod na lang tayo, kumbaga makiisa tayo sa ikakabuti na ng Pilipinas. Alam niyo naman siguro kung bakit din na kung babalikan yung panahon na marami na nagsasabi magnanakaw, marami nagsasabing magnanakaw ang pamilya Marcos o kay FM, tapos itong anak. Dami ng maanghang na salita na nakakamatay na talaga. Bawasan nyo ng konti. Iba na yung buti nga yung supporter na nasasaktan, di rin sila di ba? Bawasan nyo na ng konti. Manibago kayo ng mga magbago na rin kayo ng mga pero wag susutulan talaga yung mga Marcos na yan. Yung pamilya Marcos, mula ama hanggang sa anak, maging anak pa rin ng kung gaano kayo ang tawag dito, hindi, magsabi ng kanilang mga dumi sa kanilang mga mukha, sa mata, buta, ang ganon. Sabi naman yun, bago nyo punayin ang muta ng iba, punayin nyo muna yung muta nyo. O, yung bagay ganun ba? Parang ganun. Bago kayo bumingin ng dumi ng isang tao, tignan nyo muna yung sarili nyo kung mayroon din dumi. Kung hindi, kung malinis din po kayo, mga ganun ba? So, itong vlog ko, yung pagsasalita ko, hindi kayo mga perpekto. May mga kanya-kanya tayong mga kasalanan. At wag niyo ibato sa lahat ng namumuno sa Pilipinas. Kaya sa lahat naman ng mga kritiko naman diyan na maraming bawat presidente simula pa noon hanggang ngayon hindi pa nagbabago yung mga kanawagan nila. Kilala niyo mga sarili niyo. Mga diyan. Okay, sana kung napakalinis at banal kayo at matuwid kayo na walang kapintasan. Sa akin lang naman din kasi, hindi ko naman kasi nga, kumbaga, wala naman tulong sa bansang Pilipinas yun . Sa akin lang, walang naman tulong sa bansa ng Pilipinas yan . Kaya nga tinagurian na nga bansang Pilipinas na most corrupt of the whole world. Kapanuhan pa ni Miriam Defensor, sabi niya. Na ma-search niya sa YouTube. Kaya ang sa akin lang naman yan. Walang perfectong tao, maliban na lang kung perfecto yung pangalan. Tignan nyo rin yung mga muta nyo. Tignan nyo rin yung sarili nyo. Bago kayo magsabi ng magnanakaw o walang adik o di kaya
bangag yung presidente, tignan din yung sarili nyo. Ito na lang, hindi makapagwalis ang walis kung mag-isa lang. Kailangan ng bawat Pilipino. In the same time, nananawagan nga, pagkakaisa ng ating pagkakaisa ng bawat sambayang Pilipino, ang ating Pangulo ngayon. Tignan nyo yung tignan nyo bawat kilos niya, sinabi, inangat niya na ba yung sarili niya? Hindi. Sabi pa nga niya, nakakaano naman yun, nakasabi. Ang perang ito, hindi nyo dapat ipagsalamat. Ang perang ito at ginagawa kong ito, hindi nyo dapat ipagpasalamat sa akin. Hanapin nyo yun. Hindi nyo dapat ipagsalama't sa akin. Ginagawa ko lang at ginagawa lang namin. Lagi miss namin kasi hindi nyo naangat yung sarili niya, tinatrabaho niya. Ginagawa namin to kasi nga pera nyo to. Doon pa lang sa mga bansang Pilipinong malalawak ang kaisipan. Doon pa lang. Kita mo, hindi naman pipwedeng nagpapa-impress yun. Ang ating Pangulo. So yun nga, yun nga sinasabi ko po. Sabay lang isang tunay na Pilipino at hindi mabawang malansang isda. Yakapin natin ang bansang Pilipinas. Yakapin natin ang ating batas ng Pilipinas. Parang perfectong tao. Ito lang ang masasabi ko. Lahat naman tayo nagkasala. Lahat naman tayo may kasalanan. Sa lahat ng batas, sa taas man ng mga mababang kapulungan ng nagsiservyo sa pamalang Pilipinas, tanod, kapitan, mayor, etc., councilor, mayor, etc., hanggang kongresyon, senador, presidente, vice president. Kung sakaling hindi man yung hinaharap nyo ngayon, makiisa na lang. Makiisa po kayo. Kasi hindi naman pa nagtatapos ang buhay dyan eh. Kasi nakakasilaw naman talaga ang pera. Kahit sino naman talaga, pag pera na talaga, lalo pag mayroong kang nakakasilaw talaga ang pera. Pero sa akin, never ako nasilaw sa pera. Nasubukan ko na rin na nagdildil na asin at nasubukan ko na rin ng sa bansa na to. Nag-ako abroad. Pero mga nakikita ko, pero humingi pa rin ako. Pamasahe lang. Yun nga po, sa pakikisa sakali nandyan na kayo, sa mga nasasangkot. Nandyan na kayo. Tanggapin na lang natin ang pagkakamali. Hindi na pa nagtatapos yung pagkakamali na pwede pa natin ituwid. Pwede pa nang ituwid, pwede pa ituwid. Lagi naman handa ang Diyos. Lagi handa ang Panginoon na ilalagay kayo sa ikakabuti nyo ng buong pamilya nyo at ikakarangal nyo pa yan pag tayo naging totoo at tanggapin ang lahat ng nangyayat na gawa. Walang perfectong tao, lahat tayo makasalanan. Subalit muli kong babanggitin ang salitang iniwan ng ating Panginoon, patuloy na pinamumuhay ng bawat sa buong sangkatauhan. Pag siya naniniwala, ito'y kanyang nabasa at ito'y kanyang ibabalik o tatanggapin. Lilinisin tayo ng Panginoon sa kanyang harapan. Gagawin ng Panginoon ng ating mga puso na kasing bulak, ay kasing puti, pagkasing puti ng busilak na yelo sa Nineveh. Kung gaano kaputi yun ang pusong ibibigay ng Diyos para sa atin. Sabi nga, humingi tayo lumapit tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Higit sa lahat, sa bansang Pilipino o sa batas ng Pilipinas. Alang kayo suso kayo, magkukumpisal kayo sa bansa ng Afrika. Ay, kumbaga ibalik, lang, baga ganun. Naghihintay lagi ang Diyos, naghihintay lagi ang ating Panginoon para upang tayo linisin, tayo yakapin, tayo mahalin, tayo
muling ibabangon sa mga kahirapo o sa lahat po ng sa mga nagawang kasalanan. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain at mabagyan. Kaya magpakatotoo po tayo, maging ipagsigawan ng pag-ibig, pagmamahal, malasakit, at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas, sa bandila ng ating bansang Pilipinas. So yun po, sa lahat po na nanungkulan sa panig na mundo na mayroong katungkulan sa batas, lalo na kayo po ang ilaw at asin sa pamumuno na bilang halimbawa, makontento sa inyong mga makontento lang po. Makontento kasi hindi naman lahat ng araw Pasko. So yun po, Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa lahat ng panig ng mundo, basta't maging Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Muli kong sasambitin ng kawikaan sa luikain ni Dr. Gato C. Rizal, ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit sa amoy sa mabawong isda. So mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Sumunod sa batas ng ating bansang Pilipinas at makiisa sa lahat na ikakabuti, ikakarangal ng ating bansang Pilipinas at kinasiyahan ng Diyos ang lahat na namumulo sa ating bansang Pilipinas. Kaya sumunod tayo sa batas ng Pilipinas, sumang-ayon sa kabubuti ng ating bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat, magandang umaga, hapon, gabi, saan man panig ng mundo, mabuhay ang bagong Pilipinas.